Detalye sa hiwalayan ni Sam Versosa at Rian Ramos at ang pag-unfollow nila sa isa't isa. Isang hiwalayan naman ang pinag-uusapan ngayon ilang linggo bago matapos ang taong 2025. Nababalita ngayon na tinapos na ng businessman at dating politiko na si Sam Versosa at ng aktres na si Rian Ramos ang kanilang relasyon. At ang isang pruweba na nagsasabing tila may katotohanan ang usaping ito ay ang pag-unfollow nila sa isa't isa sa social media. Mapapansin nga sa kanilang mga IG accounts na nawala na ang pangalan nila o username nila sa followings list ng isa't isa. Alam naman na ang basehan ng di maayos na relasyon ng magkasintahan o magkaibigan ay nalalaman kung naka-follow o unfollow sila sa kanilang social media. Kaya naman kapag hindi nakita ang pangalan ng isang partner sa followings list, iisipin na magkaaway o nagkahiwalay na. Kung pagbabasehan ng mga accounts ni Rian at Sam, wala na nga ang kanilang pangalan dito. Kahit ang recent ganap nila ay magkahiwalay nilang ipinagdiwang. Si Sam ay kasama ang kanyang mga kaibigan at ganoon din naman si Rian. Pero kung titingnan namang mabuti ang mga litrato sa kanilang feed, makikita pa naman ang litrato nila na magkasama. Ang pinakahuling post naman nila na magkasama ay noong September 2, nang pareho silang sumali sa TCS New York City Marathon. Nang tingnan naman namin ang IG account ni Sam, andoon pa rin naman ang ilang litrato nila ni Rian. At ang pinakahuling post nga niya ay noong October 4, nang batiin niya ang aktres sa kanyang kaarawan. Tanging mga litrato na lang sa ngayon ang makakapagsabi kung may posibilidad pa na maayos nila ang kung anumang problema ang kanilang dinaranas ngayon. May ilang linggo na ring pinag-uusapan ang tungkol sa hiwalayan ni Sam at Rian. Ngunit wala sa kampo nila ang nagkukumpirma o nagde-deny man lang sa chismis na ito. Maging ang mga kaibigan nila at ilang mga taong malapit sa kanila ay hindi mariringgan ng opinyon tungkol sa issue. At dahil walang makuhang konkretong impormasyon tungkol sa status nilang dalawa ang mga fans, ngayon pa lang ay nalulungkot na ang mga ito sa pangyayari. 4 na taon din kasi nagtagal ang pagsasama nilang dalawa. Nakita pa nga ang pag-celebrate nila sa kanilang 4th anniversary sa post ni Rian. Sinabi pa nga ng aktres sa post, nakakaiba ang naging pagdiriwang nila ng anniversary dahil maayos na kalusugan ang target nila ngayong taon. Nagpa-ospital sila, nagsimba, nag-fasting, at nag-spend ng quality time kasama ang kanilang pamilya. Ngunit hindi naman maikakaila na maraming problema ang pinagdaanan nila noong una at hindi rin kaagad inamin sa publiko ang tungkol sa relasyon. Nasasayangan lang din sila dahil nakita naman ng mga fans na maayos ang pagsasama nila pareho, na nagtutulungan at nagpapakita ng suporta sa isa't isa. Matatandaan na noong buwan ng November ay lumabas ang issue tungkol sa pagsasampad di umano ni Sam ng reklamo sa lahat ng mga nagpapakalat ng maling balita tungkol sa kanila ni Rian. Nagbanta nga ito na kakasuhan niya lahat ng mga magsusulat ng kasinungalingan sa relasyon nilang dalawa ng aktres. Naaapektuhan na raw kasi si Sam sa mga nababasa niya. Ayon naman sa nakalap naming balita, minsan na ngang dinenay ni Sam ang tungkol sa balitang hiwalay na sila. At sinabi rin na naiinis na ito sa mga taong panay ang pagpapakalat ng mga fake news. Kung ano-ano na raw kasi ang lumalabas na kwento at napagbintangan pa siyang nagbigay di umano ng kotse at bahay sa isang babae. Hindi naman matukoy kung sino ang naglalabas ng paninirang ito, pero hinala na raw ni Sam na isang tao na malapit sa kanya ang gumagawa nito. Ang dahilan daw kung bakit hindi sila masyadong nakikitang magkasama ni Rian ay dahil sobrang busy ng aktres sa taping ng fantaseryeng Sangre at mayroon din daw itong pelikula na sinushoot. Ngunit kung babalikan ang naging panayam kay Rian noon, sa unang beses na nabalita ang hiwalayan nila, nagkaroon ng pag-amin ang aktres tungkol dito. Taong 2023, isang taon matapos na aminin ni Sam at Rian ang kanilang relasyon, napag-alaman na nagkaroon sila ng panandaliang breakup. Ani nga ni Rian noon, "We're okay, we're good, and we're happy with each other." Napansin din ng mga netizen na nag-unfollowan silang dalawa ng ilang sandali sa Instagram. Pero hindi naman nagtagal ay bumalik din ang pag-follow nila sa isa't isa. Ito ang mga oras na hindi maiwasan ng mga netizen na magtanong,
kung maayos pa ba ang kanilang relasyon o hindi na. Pero hindi naman ito direktang kinumpirma ni Rian noon. Ang sabi lang niya ay, I think it's normal to have problems here and there. And syempre it's normal to have problems, disagreements with anyone. Kahit friend mo, kahit family mo pa yan, di ba? Nangyayari din yan. But we're okay, in the sense na hindi kami magkaaway. And I will always want what's best or what brings him joy. And I believe that he wants that for me too. Nilinaw din ni Rian noon na wala naman siyang naging relasyon na hindi nagkaroon ng away. Eventually, mangyayari rin ito. Sa panayam naman kay Rian sa Fast Talk with Boy Abunda, doon na inamin ng aktres na nagkahiwalay nga sila noon ni Sam. Aniya, yes, that is true, na naghiwalay at nagkabalikan kami. What happened was, I guess we could have communicated better. I think it's very important in a relationship na kaya niyong pag-usapan lahat. And you're not forcing the other person na hulaan kung anong nararamdaman mo kasi tao rin tayong lahat. Isang dahilan din sa kanilang hiwalayan noon ay may kinalaman sa politika at sa pagiging abala ni Sam bilang congressman na kinatawan ng Tutok to Win party list. It was difficult, and if I can just be honest, if I think about it, I wish I could have been more supportive. Noong nanalo na siya, doon ko lang na-realize na hindi ko siya nasamahan sa kahit anong rally. Inamin ni Rian na mas naunawaan na nila ang isa't isa at sa katunayan, mas nakatulong pa nga ang sandali nilang paghihiwalay para mas maging matatag sila bilang mag-boyfriend-girlfriend. Para sa lahat na magkaroon ng best communication skills, para mapag-usapan ang problema at maayos ito agad. Para rin sa kanya, worth the effort ang pag-usapan ang mga bagay-bagay para mas mabilis na masolusyonan ang isang problema. Very open naman si Rian sa pagsasabing hindi siya masyadong nakikisali pagdating sa usapin ng politika. Ito rin daw ang isa sa mga nakaapekto sa relasyon nila ni Sam. Pero bumawi naman siya nitong 2025 midterm elections nang muling magdesisyon si Sam na tumakbo at sa posisyon naman ng pagkaalkalde sa Maynila. Todo suporta naman na ang ipinakita ni Rian sa kanyang boyfriend na nakitang sinasamahan ito sa pangangampanya kapag maluwag ang schedule niya. Samantala naiintriga naman ngayon si Sam sa pagkakaroon niya ng mahigit 30 high-end na sasakyan. Dahil hindi pa natatapos ang usapin tungkol sa maanumalyang flood control, nadadawit tuloy ang pangalan ni Sam dito. Inamin din naman kasi niya sa isang interview na marami siyang pagmamay-aring luxury cars na nakapark sa loob ng kanyang mansyon. Ang isa pang issue na nagdadawit sa pangalan niya ay ang usapin tungkol sa maletang pera na nabanggit ni Zaldico sa kanyang statement, kung saan nakita sa litrato nakatabi ito ng isang Maserati na sasakyan. Ang legal na distributor ng Maserati luxury cars sa Pilipinas ay ang Modena Motorsports Company na siyang pinamamahalaan ni Sam simula pa noong 2018. Pero matagal nang nakakaangat sa buhay si Sam. Bata pa lang siya ay natuto na siyang magnegosyo para makamit ang kanyang mga pangarap, lalo na ang pagyaman. Nagmamay-ari si Sam ng mga magagarang sasakyan dahil naging matagumpay siya bilang businessman na isa sa nagtatag ng Front Row, isang Philippine multi-level marketing company na kilala sa health, beauty and wellness products tulad ng Lux White. Hanggang sa ngayon naman ay wala pa ring pahayag si Sam tungkol sa pagkakadawit ng pangalan niya sa flood control issue sa bansa. Mga ka-showbiz peeps, anong reaksyon nyo sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.